Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-23 kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Hindi madaling basahin o kaya'y unawain ang kabanatang ito. Ito ay pasimula ng panibagong unit. Ang chapter 21 at 22, ang focus ng dalawang kabanatang ito ay ang kahinaan ni Haring Zedekiah. Kung kaya ang kaparusahan ng Diyos ay dumating. At sa dulo nito, ang hatol ng Diyos ay dumating din. Alam ng propetang Jeremiah ang puso ng Diyos at alam niya na wala na ding remedyo o kaya'y kagalingan para sa paghahatol na ito. Kung kaya naman kanya sinabi sa mga tao na ang natatanging paraan ay ang sumuko, dahil ang mga hari ay hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang mga pari at maging ang mga hindi tunay na mga propeta ay nagsama-sama. Pagkatapos ay hindi nakinig sa mga salita ng Diyos at salita ni Jeremiah, kung kaya naman ang hatol ng Diyos ay dapat na maganap. Iyon po ang nasa ika-22 kabanata. At ngayon sa chapter 23 hanggang sa chapter 29, makikita po natin ang pagkakaiba ng tunay at hindi tunay na mga propesiya. Dahil nagkalat sa Jerusalem ang mga hindi tunay na propesiya. Hindi nakinig ang mga tao sa tunay na propeta. Kung tutusin, napakahirap na malaman kung alin ang totoo sa hindi. Dahil lagi nilang ginagamit ang kataga na ito ang sinasabi ng Diyos at sa ngalan ng Diyos ay sinasabi ko ang mga bagay na ito. At ang lahat ay seryoso pagdating sa mga propesiya na kanilang ipinapahayag. Kaya naman para sa mga taga-Israelita, sino ang kanilang maaaring pagkatiwalaan at paano sila gagawa ng mga desisyon? Alam natin na may mga na ang taong bayan ay sumusunod sa mga maling propeta, kung kaya naman sila din ay sumusunod sa maling pamumuno ng mga hari. At bilang kaparusahan, ang kanilang bayan ay nasira. Gayunpaman, maalala natin ang pangako ng Diyos na ang salinlahi ni David ay magpapatuloy sa paghahari. Ngunit, ang mga hari na sumunod sa kanya ay hindi kasing buti niya. Ngunit sa lahat ng ito, naroon pa rin ang kabutihan ng Diyos. Iyon ang focus ni Jeremiah. Kaya mula sa chapter 23, ang mga propeta ay nagbigay ng mga propesiya samantalang si Jeremiah ay naghahayag din ng tunay na propesiya na mula sa Diyos. Dito makikita natin ang laban sa pagitan ng tunay at di tunay na mga propesiya. Dito sinasabi ni Jeremiah at inuundyok niya ang mga taga-Juda na ang sinasabi niya ay mula sa Diyos, ang kanyang inahayag ay mula sa tunay na Diyos.
Mula kay Jehoiakim hanggang sa panahon ni Zedekiah, si Jeremiah ay naroon na lumalaban sa mga maling propesiya. Kanyang inuudyok si Jehoiakim na huwag pumanig sa Babylon o kaya'y sumuko sa Babylon. Gayon pa nga para sa mga maling propeta, ang kanilang sinasabi ay dapat niyang labanan o kaya dapat siyang magrebelde sa Babylon. Ang pagkasira ng Jerusalem ay hindi lamang makikita sa chapter 21 at 22. Bago pa yon ay nagsabi na ang Diyos ng maraming pagpapaalala upang sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, ngunit ang mga taong ito ay hindi nakikinig kay Jeremiah. Parte ng propesiya ni Jeremiah na ang Jerusalem ay masisira. Ngayon sa chapter 23, mababasa po natin ang mga hindi tunay na propesiya at ang pagkakaiba nito sa tunay na propesiya. Ito ay nangyari sa Jerusalem at sa taong bayan. Babasahin po natin ang chapter 23 ngayong umaga. Nabanggit dito ang mga pastol at sila ay ang mga namumuno. Parte din ng mga pastol na ito, mga propeta at ang mga pari. Sabi sa verse 2, pinapangalat ninyo at ipinagtatabuyan ng aking kawan, hindi ninyo sila binabantayan, kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Hatiin ko ang kabanatang ito sa 2 talata. Una ay verse 1 to 8. Kinalimutan na ng Diyos ang hari at ang lahat ng kanyang ibinigay sa kanya. Sa verse 1, paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. Ang namumuno na kanyang tinutukoy dito ay si Zedekiah. Ang mga pastol at ang namumuno na si Zedekiah ay naging pabaya sa kanyang mga tao, kung kaya naman sila ay ipapakalat at magiging bihag. Sino ang nagpangalat sa kanila? Ito ba ay gawain ng Diyos o gawain ng pastol? Kung tutuusin, ang pastol ang siyang gumawa ng pagkakalat ng mga kawan. Kailangan po natin itong maunawaan. Dito ay itinatama ng propeta si Zedekiah. Kanyang sinasabi na kanyang kinalat ang mga kawan
na tumutukoy sa mga taga-Jerusalem. Ang kanyang mga kawan na iniligtas niya mula sa Ehipto pagkatapos ay dinala sa lupang pangako, ngunit ngayon ay nagkawatak-watak at nakakalat na. Dapat po nating siyasatin ang ating mga sarili sa bagay na ito. Mga cell leader, binigyan kayo ng Diyos ng mga tupa. At nilagay niya ang mga tupang ito sa iglesia. Tinutulungan niyo ba sila? Inaalagaan niyo ba sila o sinisira? Pinagtitipon niyo ba sila o pinagwawatak-watak? Ngunit dapat ninyong matandaan na ang mga kawan o mga tupang ito ay sa Diyos at hindi sa inyo. Dapat kayong maging maingat. Kung kayo ang magiging dahilan ng pagkakawatak-watak at pagkalat ng mga tupang ito, kayo ay paparusahan ng Diyos. Maaaring ang mga tupang ito, ang mga pastol na ito ay sinasaktan ang tupa, inuusig. Maaaring may mga pastol na nagsasabi na ayos lang yan, ikaw ay mabuti, at ito naman ay tinatanggap ng buong kasiyahan ng tupa. Ngunit wala nang pakialam kung sila ay may problema. Ganito ang nangyari kay Zedekiah. Alam niya na ang Diyos ay tunay at buhay, ngunit siya ay nag-aalala at may takot sa mga pinuno at iba pang mga pari. At sa paggawa niya nito ay naging dahilan nito ng pagkawatak-watak at pagkalat ng mga tupa. Ito ay pagpapaalala sa ating mga cell leader, MG leader at mga coworker. Paano nyo tinutulungan at pinapakain ang inyong mga tupa? Pinapakain nyo ba sila ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos? O pinapakain sila ng mga kahinaan mo at ng iyong sariling mga pananaw? Maaring hindi sinabi ni Zedekiah na nasisirain ko kayo, paparusahan ko kayo. Kung tutuusin, mapapansin natin na si Zedekiah ay napaka-positibo. Ngunit hindi yon ang kalooban ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos ay ang huwag silang magrebelde sa Babylon. Ngunit anong sinabi ni Zedekiah sa kanyang mga tupa? Anong sinabi ni Zedekiah sa taong bayan? Hindi niya napansin na siya ay nagiging dahilan ng pagkawatak-watak at pagkasira ng Juda. Siya ay puno ng takot. Siya ay puno ng takot at laging nag-aalala sa kung anong sasabihin ng iba. At sa dulo na nito ay naging dahilan lamang ng pagkawatak-watak at pagkasira ng Juda. Sa mga cell leaders po ngayon, maging maingat. Ano ang iyong ipinapakain sa iyong mga tupa?
Maaring hindi mo intensyon na sirain ang iyong mga tupa, ngunit maaaring dahil sa takot na mayroon ka, ay magiging dahilan ka rin ng pagkawatak-watak o kaya ay pagkalat ng iyong mga tupa. Sabi sa verse 2, ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinagtabuyan ng aking kawan, hindi nyo sila binabantayan, kaya kayo ipaparusahan ko dahil sa inyong mga ginawang ito. Ako ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuong lupa at sila'y muling darami. Verse 3. Ikaw ang nagdahilan ng kanilang pagkalat. Sila ay nasa iba't ibang mga lugar. Ngunit sinasabi ng Diyos na sila'y titipunin niyang muli. Kanyang titipunin muli ang mga nalabi sa kanyang mga tupa mula sa lupaing pinagtapunan sa kanila. Pagkatapos ay ibabalik sa tinubuang lupa at muling darami. Ngayon, sino ang naging dahilan ng kanilang pagkalat? Si Yahweh ba o ang mga pinuno? Nung una, ang pagkalat ng mga taong ito ay dahil sa kasamaan ng mga pinuno, ng mga pastol, ng mga maling propeta, kung kaya naman sila ay nagkalat. Iyon ay dahil sa kanilang kagagawan. Gayunpaman, ang Diyos pa rin ay mayroong kapangyarihan sa lahat. Kung hindi ito hinayaan ng Diyos, ay hindi rin ito mangyayari. Kung kaya naman sinasabi ng Diyos dito na kanyang ibabalik ang mga tupang ito sa kanilang tinubuang lupa. Kung hindi dahil sa kaparusahan ng Diyos, ang Jerusalem ay hindi masisira. Kahit na ang Babylon ay makapangyarihan, hindi nito kakayaning masira ang Jerusalem kung hindi hinahayaan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagsuko sa kanyang mga tupa. Ngunit hindi ito ang pinakakalooban ng Diyos. Hindi niya kalooban na sila'y isuko. Gayunpaman, sila'y maipapakalat at sila'y mapaparusahan dahil sa kagagawan ng kanilang mga pastol at ng mga pinuno. Ang mga pinuno ay paparusahan ng Diyos. Sa verse 4, hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at pangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang mga tupa ay mayroon ding karampatang responsibilidad. Pinapakita ng Diyos dito na mayroon pa rin siyang habag at kabutihan matapos ang paghahatol na kanilang matatanggap. Sa pagbabalik ng mga tupa, ang mga pinuno na masasama ay wala na roon, bagkus ang Diyos ay maghihirang ng mga tagapanguna na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila.
Sabi dito, nalalapit ang araw, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na namamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katuwiran, magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Sinabi niya dito na ang Diyos ay magtatayo ng isang hari. Sino ang haring ito? Para sa mga Israelita noong araw, para sa mga Hudyo noong panahon ni Haring Zedekiah, nang si Propetang Jeremiah ay nangungusap sa mga taong ito, sino ang sanga na magmumula sa lahi ni David? Ito ay si Zerubbabel. Si Zerubbabel ay mula sa lahi ni David at siya ang mangunguna sa Juda. Sa kanyang kapanahunan, ang syudad ng Juda, ang probinsya ng Juda ay naipatayong muli. Pagkatapos, ang mga lipi na naipakalat sa iba't ibang mga lugar ay nakabalik sa Juda. Ang propesiyang ito ay naganap sa panahon ni Zerubbabel. Sa verse 6, magiging ligtas ang Juda sa panahon ng pamamahala ng taong ito at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Sa pamumuno ng isang haring makatuwiran, sa kanyang pamumuno, ang mga tao, ang mga taga-Juda ay mapayapang mamumuhay. Ibig sabihin, ang lugar na iyon ay magiging lugar na kanilang buog, kanlungan, at maaari silang mamalagi dun habang buhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ang ating katuwiran. Ang sabi ni Yahweh, tiyak na darating ang panahon na mga tao ay hindi na manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh ang Diyos ng buhay na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Verse 7. At sa halip sabihin nila, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay na nagpalaya at nanguna sa mga Israelita mula sa lupain sa Ilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang Diyos ang magtatanggal sa kanila mula sa lugar na kanilang pinagtapunan, pagkatapos ay maibabalik sa lupain na dapat nilang kalalagyan. Ang salitang dwell sa Ingles sa kabanatang ito ay ang parehong salita na ginamit sa Psalm 113. Psalm 130. Ang Diyos ay mas mataas sa mga lupain, sa mga bansa.
At ang kataas-taasang Diyos na ito ang tumulong kay Pastor Joshua. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono. Ako ay nakaupo sa aking sariling lungsod, sa aking sariling bayan. At ang aking asawa, siya ay isang ina na walang sariling mga anak, ngunit naninirahan sa kanyang tirahan ngayon dahil marami siyang mga espiritual na mga anak. Ang Diyos ay nakaupo sa kataas-taasang trono. Mga kapatid, sa panahon ng paghihirap, ano ang kalooban ng Diyos? Ang mga tao ay umaalis mula sa Hong Kong. Anong sinasabi ng Diyos sa atin? Sinasabi niya na dapat nating malaman kung saan ang ating lugar, kung saan dapat tayo manggaling, kung alin ang ating lungsod. Saan ang lugar na ipinili ng Diyos para sa iyo? Ang Diyos ay naghahari. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono. At siya ay naghahari sa lahat. Ang aking desisyon ay hindi ako titingin sa kung anong nagaganap sa daigdig, bagkus ako ay nakatingin sa kung anong ginagawa ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Napakahirap para sa atin na tanggapin ang katotohanan ito tulad ng mga taga-Juda noong araw. Napakahirap sa kanila na pakinggan ang katotohanan. Dahil may mga maling propesiya. May mga maling propesiya na ihahayag. Kanilang sinasabi na ang kanilang mga propesiya ay totoo dahil iyon ay galing sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, napakahirap na din paniwalaan kung alin ang totoo sa hindi. Aling uri ng mga salita ang ating pinakikinggan. Madalas, ang mga salitang napakahirap tanggapin ay ang mga salitang mula sa Diyos. Ang mga salitang nakakahalina sa ating mga tenga, madalas ay mula sa mundo at hindi mula sa Diyos. Mula sa tao. Mula sa mga tao na may sariling mga pananaw, may sariling mga plano, at may sariling pag-iisip na ang nais lamang ay makuha ang iyong loob. At ang nais ay ang maikalat ka. Maaring mukha itong mga asukal na napakatamis, ngunit kung tutuusin ay mga lason. At paparusahan ng Diyos ang ganitong mga uri ng mga tao. Paparusahan niya din ang mga taong susunod sa ganitong mga salita. Bilang tunay na mga propeta, bilang tunay na mga lingkod ng Diyos. Sa pagharap natin ng mga hindi tunay na mga propeta, hindi tunay na mga lingkod at hindi tunay na mga pastol, si Jeremiah man ay inusig at nagkaroon ng maraming paghihirap.
Kailangang harapin ni Jeremiah ang pagkasira ng kanyang sariling bansa at hindi niya mapigilan ang kaparusahan na iyon. Kailangan niyang harapin ang pagkasira ng kanyang bayan. Alam ni Jeremiah na gagamitin ng Diyos ang Babylon upang parusahan ang Juda. At kanyang inuudyok ang Juda na sumuko sa Babylon. Maging si Jeremiah at si Baruch na kanyang eskriba ay nagtungo sa Babylon. Dahil alam niya na gayong sila ay magiging bihag sa Babylon, sila ay maibabalik pa rin ng Diyos. Bandang huli, si Jeremiah ay naging bihag at dinala sa Ehipto. Walang magawa si Jeremiah. Muntik nang siyang mamatay sa Ehipto. At hindi natin malaman kung ano nangyari kay Jeremiah nang siya ay nasa Ehipto dahil wala po sa Biblia kung siya ba ay namatay doon o kung ano man ang kanyang naranasan. Ngunit siya ay nagpatuloy pa rin sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kanyang itinala ang mga salita ng Diyos at ang kanyang mga propesiya. Kanyang binigay ang mga propesiyang ito sa mga tao sa Babylon. Kung kaya naman nakarating ang libro ng Jeremiah sa Babylon. Pagkatapos siya at si Baruch ay dinala sa Ehipto. Sa Ehipto ay nagsulat muli siya. Kaya naman sa literatura ng kasaysayan, ang mga sulat ni Jeremiah ay makikita sa Ehipto at naibalik sa Babylon. Kung kaya naman mayroong dalawang bersyon ng mga sulat ni Jeremiah. Mayroong dalawang pinanggalingan ng mga salita ni Jeremiah. Isa ay mula sa Babylon at ang isa ay mula sa Ehipto. At ang bersyon na nakita sa Babylon ay nangyari sa mas maagang panahon at sa Ehipto naman ay iba din. Ang punto ko ay si Jeremiah na propeta ng Diyos ay hindi nakaiwas sa hatol na nagmumula sa Diyos. Kailangan niyang harapin ito. Kung kaya sa aking pagharap ng mga umuusig sa akin, ako man din ay nahihirapan. Sama-sama tayo naghihirap, sama-sama nating hinaharap ang mga laban na ito. Kung ba may nangyayari sa daigdig, hindi ba tayo naapektahan? Hindi. Tayo ay naaapektuhan, gayon pa man, dapat pa rin tayong kumapit sa Diyos dahil siyang naghahari sa lahat. Sa verse 9 to 40, ito ay napakahabang parte ng kabanata. Bibigyan ko lamang kayo ng buod. Maaari itong mahati sa 4 na mas maliliit pang talata. Ang buong talata na ito, sinasabi ng Diyos na kanyang parurusahan ang mga maling propeta. Mga propetang sinungaling.
Ikalawang kabanata ay may 4 na mas maliliit pang talata. Sa verse 9 to 10, parurusahan ng Diyos ang mga propetang sinungaling. Halos madurog ang puso ko, nanginginig ang aking buong katawan para akong isang lasing na nasobrahan sa alak dahil sa matinding takot kay Yahweh at sa kanyang mga banal na salita. Verse 9. Ang Diyos ay galit na galit dahil sa mga propetang sinungaling. At sinabi niya dito na ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Sapagkat napakaraming tao sa lupang itong hindi tapat kay Yahweh, ginagamit nilang kanilang kapangyarihan sa pagpapairal ng masama. Sa kanyang sumpa nagluksa ang buong lupain at natuyo ang mga pastulan. Verse 10. Wala nang takot sa akin ng mga propeta at mga pari, gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng aking templo. Verse 11. Napakaraming mga propeta na sinungaling. Ano ibig sabihin po nito? Oops, sorry. Sa tuwing sila ay may mga panaginip o kaya ay mga pahayag, lagi nilang sinasabi na iyon ay mula sa salita ng Diyos, mula sa pangitain na mula sa Diyos. Kanilang sinasabi na ang Jerusalem ay may kapayapaan at sila ay makakaligtas sa problema ng Babylon. Meron akong panaginip, meron akong pangitain na ang Jerusalem ay magiging maayos. Ang lahat ay magkakaroon ng kapayapaan. At tulad ng Assyria, ang Babylon ay masisira, ang Babylon ay matatalo. Nakikita ko ang mga anghel na lumalaban sa Babylon. Ganito ang mga uri ng propesiya na kanyang binibigay. Si Jeremiah ay inusig at inatake ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na maging propeta siya. Nakikita ko sa aking panaginip na si Jeremiah ay namatay at siya ay nakagapos. Ang Jerusalem ay magiging sagana. Si Jeremiah ay mapaparusahan at masasaktan. Ang lupain ay puno ng ganitong mga ditunay na mga propesiya. Sinasabi ng Diyos na ang kanilang mga sinasabi ay hindi tama. Kita ng Diyos ang kanilang kasamaan. Kung kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas, sila ay madadapa at mabubuwal. Padadalan ko sila ng kapahamakan at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Verse 12. Paparusahan sila ng Diyos. Verse 20 to 22. Sinasabi ng Diyos na huwag silang makinig sa mga sinungaling na propeta. Dahil sila ay hindi tapat.
Verse 14. Sila'y nangangalunya at mga sinungaling, pinapalakas nila ang loob ng gumagawa ng masama, kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Verse 16 to 17. Huwag papakinggan ng mga propetang nagpapahayag, pawang kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Verse 23 to 32. Kailangan nilang pakinggan lamang ang tunay na propeta at iyon ay si Jeremiah. Dahil ang mga sinungaling na propeta na ito ay hindi ipinadala ng Diyos. Ang dapat nilang pakinggan ay ang mga salita ni Jeremiah. Verse 23, Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi mananatili sa isang lugar lamang. Sinasabi ng mga propeta na sila ay mula sa Jerusalem, sila ay mula sa templo ng Diyos. Ngunit tignan niyo si Jeremiah, siya ay mula sa lupain ng Benjamin. Kami ay mas malapit sa Diyos kaysa sa kanya. Siya ay napakalayo. At siya ay mula sa lipin ni Saul. Siya ay mula sa tribo ni Benjamin. Huwag kayong makinig kay Jeremiah. Siya ay magdadala lamang ng kasarinlan sa inyo. Dahil kami ang tunay na lipin ng Diyos. Kami ay mula sa lipin ni Judah. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng lahat ng mga tribo. Hindi lamang siya namimili ng tao mula sa Judah, bagkus kaya niya din pumili ng lingkod mula sa Benjamin tulad ni Jeremiah. Ito ay tila sinasabi ng mga propeta na mula sa Judah na kanilang kalimutan ng Diyos. Verse 30 to 40. Lagi nilang sinasabi na kanilang natanggap ang salita mula sa Diyos, ngunit sila ay tinatama ng Diyos at tinatanggihan. Dahil sinasabi ng Diyos na hindi niya kausap ang mga taong ito. Sila ay aking parurusahan. Sila ay nagdadala lamang ng sumpa. Sinasabi nila na kanilang natanggap ang salita mula sa Diyos. Ngunit parurusahan ko sila at kakalimutan ang kanilang mga pangalan. Ang kanilang mga pangalan ay hindi na maaalala pa ng iba. Sila ay aking kalilimutan. Mga kapatid, makikita po natin dito na ang mga hari ay mahalaga, ang mga pinuno, mga pari ay mahalaga. Kung ikaw ay isang leader, ikaw ay mayroong napakalaking responsibilidad. Kung ikaw ay isang leader na puno ng takot, maaari mong masunod ang iyong sariling puso. At ikaw ay mapaparusahan, ikaw ay parurusahan ng Diyos. Kailangan po nating maging maingat. Amen.
Jesus, dapat kaming manatili sa iyong templo at paniguradong ang iyong kabutihan, ang iyong grasya, ang siyang mapupunta sa amin. Panginoon, kami ay dumadaing sa iyo, naway ang iyong liwanag ay dumating sa lugar na ito at sa kung nasan man ang aming mga kapatid online. Panginoong Jesus, kami ay lumalapit sa iyong presensya. Naway magliwanag ang iyong banal na Espiritu sa amin. Sa iglesyang ito ay mayroon kaming 1,000 mga cell leader at kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, naway ang iyong banal na Espiritu ang magliwanag maging sa grupo ng mga propeta sa 611. Banal na Espiritu, kami ay pumapasok sa iyong presensya. Naway magliwanag ka sa amin. Panginoon, sa tuwing kami ay binibigyan mo ng mga taong aalagaan ng mga tupa, sa tuwing kami ay mayroong cell group, aming iniisip kung anong uri ng bagay o kaya pagkain ang aming ibinibigay sa aming mga tupa. Ang mga tupa, ang mga kapatiran na iyong binigay sa amin, saan namin sila dadalhin. May mga pagkakataon na hindi namin alam kung paano sila pangunahan. Pagkatapos ay naidadala namin ang mga tupang ito sa maling pag-iisip, sa maling paraan. Panginoon, sa maraming pagkakataon, hindi kami nagdadala ng tao sa iyo, bagkus ay dinadala lamang sa amin. Panginoon, patawarin mo kami, patawarin mo ang aming pagkakamali. Patawarin mo ang aming pagiging bulag. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. At para sa mga kapatiran na may regalo pagdating sa pagpapapasiya, patawarin mo kami dahil sa maraming pagkakataon kami ay puno ng takot. Takot sa ibang tao. At kami ay natatakot na baka makasakit kami ng iba sa aming pangapropesiya, kung kaya ang tangi labang naming sinasabi ay kapayapaan, gayong hindi tunay ang kapayapaan na ito. May mga pagkakataon na sa tuwing kami ay nakakatanggap ng salita mula sa iyo, parte nito ang pagdidisiplina at pagtatama, ngunit hindi namin ito inihahayag dahil ayaw naming makasakit. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. Naway mapasa amin ang iyong banal na Espiritu. Diyos Ama, naway magliwanag ka sa aming buhay. Anong dahilan ng aming pagdidisipulo? Para lamang ba sa reputasyon? Para lamang ba magkaroon ng pagkilala mula sa ibang tao? Dahil lamang ba sa aming pakiramdam? Panginoon, anong dahilan namin sa pagbibigay ng mga propesiya? Dahil ba nais naming makita ng iba? Banal na Espiritu, naway magliwanag ka sa amin. Panginoon, sa aming pagdidisipulo, may mga tao bang umalis na sa iglesia dahil sa amin? Dahil pag-aakala namin na kami tama sa aming ginagawa. Ngunit Diyos, kung mayroon bang mga tupa na umalis dahil sa amin,
Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, kung may mga ilan sa amin na nagbibigay ng propesiya para lamang maging kahali-halina sa iba, patawarin mo kami. Kami ay bulag, kami ay bingi. At maging ang aming mga puso ay puno ng kasamaan. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at umiiyak sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na sa aming pagbibigay ng propesiya, kami ay nakatuon sa iyo at patuloy na sumusunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na sa aming pagdidisipulo, dahil ikaw ang mabuting pastol, dahil dinidisipulo mo kami ng may pag-ibig at katotohanan. Kung kaya kami man din ay handa na magdisipulo ng may pag-ibig, ng may katotohanan. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Upang magkaroon kami ng karunungan na nagmumula sa iyo at dalhin ang mga tupang ito sa iyo at hindi sa amin. At pakainin sila ng katotohanan ng iyong mga salita at hindi ng aming galit o kaya ng aming kagustuhan o kaya magdisipulo ng ayon lamang sa aming pakiramdam. Panginoon, tulungan mo kami. Nais kong imbitahan ang lahat ng ating mga kapatiran na manalangin, ipanalangin ang lahat ng ating mga cell leader. Atin po silang ipanalangin upang sila ay magkaroon ng karunungan na nagbumula sa Diyos at magdisipulo ng ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi ipanalangin ang mga taong nagbibigay ng mga propesiya na sana'y hindi sila maging sakim at ating susundin ang katotohanan ng salita ng Diyos at tayo ay maging matapang na sa tuwing tayo ay nagbibigay ng mga propesiya, ito ay hindi para maging kahalian sa iba, bagkus ay para magbigay ng dangal sa Diyos. Panginoon, ayaw naming magdisipulo na magiging dahilan ng pagkakawatak o kaya'y kanilang pag-alis. Ayaw namin, O Diyos, na maging dahilan kami ng kanilang paglisan. Panginoon, tulungan mo kami upang maging ang mga propeta ay magkaroon ng banal na takot sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi namin iaangat ang aming mga sarili. Mga kapatid, sa ating pagdidisipulo, maraming pagkakataon na tayo ay napapangunahan ng takot. Sa verse 6, nabanggit po dito, magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ay hindi dahil sa walang mangyayari, bagkus ay dahil naroon ang katotohanan na kasama natin ang Diyos. Maaari po nating ipanalangin ang ating mga sarili na tayo ay mamumuhay sa kapayapaan dahil kasama natin ang Diyos.
Atin din pong ipanalangin ang ating Fortress Prayer Meeting. Na sana'y magpatuloy tayo sa pananalangin. Hindi po natin kailangan magdiskusyon, mananatili lamang po tayo sa pananalangin. Ang Diyos ang ating tanggulan. Ipanalangin ang iyong mga puso, ipanalangin din ang lungsod na ito. Na ang Diyos ang ating tanggulan, ang Diyos ang ating kapayapaan, siya ang ating maaasahan, ang maaasahan ng iglesyang ito. Panginoong Hesus, kami ay dumudulog sa iyong presensya at pinapanalangin ang aming mga puso, ang iglesyang ito, maging ang lungsod na ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong pangungusap sa amin at iyong sinasabi sa amin na kami ay mapayapang mamumuhay. Maraming salamat, O Diyos, na sa pamamagitan ng Psalm 46, iyong ipinalangin na kami, ikaw ang aming magiging tanggulan, na ang iyong proteksyon ay naroon. Panginoon, tulungan mo kami na hindi kami tatakbo dahil sa takot, sa pagdududa, bagkus kami ay tatakbo sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat maging sa Fortress Prayer Meeting. At sa aming pagtakbo sa iyo, sa tanggulan namin sa iyo, kami ay magkakaroon ng kalakasan. Maraming salamat, O Diyos, sa pagbibigay maging ng lugar na ito, ng lupaing ito, sa ngalan mo ay aking itinedeklara na iyong dadali ng Hong Kong sa iyong presensya. Maraming mga tao ang umaalis sa lugar na ito. Maraming mga tao ang nagsasabi ng masasama tungkol sa Hong Kong, ngunit aming idinedeklara na ang bayang ito ay katangi-tangi at iyong ipiniling. Magkakaroon ng revival, kami ay makakaranas ng revival at ang lahat ng mga iglesyang tunay na sumusunod sa iyo ay magkakaroon ng pagbabago at sa iyong pangalan, O Diyos, kami ay tatakbo sa iyo bilang aming tanggulan dahil ang iyong proteksyon ay nasa amin. Ang iyong proteksyon ay nasa aming tahanan, sa aming iglesia at sa buong lupain ng Hong Kong sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil binigay mo sa amin ang Panginoong Hesus upang kami ay maligtas, upang kami ay iyong maging mga pari. Maraming salamat, O Diyos, sa pagbibigay sa amin ng Hong Kong. Panginoon, kami ay handa na mamuhay kay Kristo.
ang iyong katuwiran at dito kami mamumuhay ng mapayapa. Panginoon, maraming salamat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinapapalang lahat. Ang Diyos ay nakaupo sa kataas-taasang trono, sa kataas-taasang lugar. Naway pagpalain niya kayo, naway lagi tayong nakatuon sa Kanya. At sa Kanyang pag-upo sa kalangitan, at sa ating pamamalagi dito, kahit pa sa mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, kayo ay pagpapalain ng Diyos. Kayo ay pagpapalain niya sa lupain kung saan niya kayo itinanim. Kayo ay mamumuhay ng mapayapa. Ang Diyos ay nasa inyo. Ang Diyos ni Jacob ang inyong tanggulan. Kayo ay mamumuhay ng payapa. Naway bigyan kayo ng Diyos ng pagpapala sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.